Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal kong mag-aaral at mga guro sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Andito ngayon ang inyong guro na si Ginang Ranalyn Colanzi Labadan para magbigay sa inyo ng isa na namang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 10. Ito ay nabibilang sa ikalawang markahan, Module 2. Ang ating tatalakayin ay nasa aralin 2, ang pagkukusa sa kilos dahil sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao. May tatlong layunin ang araling ito. Una, nakikilala ang mga salik na nakaaapekto sa makataong kilos. Pangalawa, nasusuri ang mga pasyang nagawa na nakaaapekto sa makataong kilos. At ang panghuli, napatutunayan na nakaaapekto ang mga salik sa pananagutan ng tao sa kanyang kilos na nagawa. Bago tayo magpapatuloy sa ating aralin, titingnan muna natin at sasagutan ang panimulang pagtatasa. Okay, so kung kayo ay nakapanood ng aking nakaraang video sa aralin 1 sa Module 2, inyong napag-alaman ang mga salik na nakakaapekto sa makataong kilos. Okay, so tingnan natin. Una, normal na nararamdaman kita, subalit may pananagutan akong pangasiwaan ka. Dahil kung hindi, ikaw ang mangangasiwa sa akin. Ano ka? Okay, very good. Tama ang inyong sagot. Masidhing damdamin. Okay, pangalawa. Binabagabag mo ako. Hindi tuloy na payapa ang kalooban ko. Sino ka? Okay, very good. Ang sagot ay takot. No? Takot. Pangatlo, dahil sa iyo, napilitan akong gumawa ng masama. Salamat na lang dahil maaaring mawawala ang aking pananagutan. Ano ang sagot? Yes, it's true, no? May tama ka. Karahasan. Okay, alam ko na napanood nyo talaga ang video, no? Aking video lesson, mga nakaraang aralin. Pang-apat, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Apektado kasi ako sa iyo. Teka, ano ka sa buhay ko? Ano ang sagot? Tama! Kamangmangan. No? So talagang apektado ang buhay natin kung tayo ay may kasalatan sa kaalam. Okay, let's proceed to the last number. Baliwala lang sa akin na nandito ka. Pero naging sistema ka sa buhay ko, Sinta. Nasasanay na kasi akong nandyan ka. Ano ang sagot? Tama! Ano? Gawi. Okay, very good, no? Yung mga bagay na ating nakasanayan, yun yung ating tinatawag na gawi. Okay, maraming salamat at kayo ay nakasagot sa ating panimulang pagtatasa. Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang kahulugan ng bawat salik na nakaapekto sa ating pananagutan sa kahihinatnan ng ating kilos at pasya. Ngayon, mas lalo nating bigyang lalim ang sumusunod na bawat salik. Isa sa pinakamahalagang sangkap o elemento sa makataong kilos ay ang isip. Kung ang isip ay may depekto at hindi ito nagagamit sa pagpapasya, may tuturing natin na ang kilos ay hindi makatao. Sa makatwid, ipinapahayag sa kilos na may pagpapakita ng kamangmangan. So ating tatalakayin ang unang salik, ang kamangmangan. Base sa ating napag-alaman ng nakaraang aralin, ating nabigyang kahulugan ang salitang kamangmangan bilang isang kawalan o kasalatan ng kaalaman. At alam din natin na ito ay may dalawang uri. Una ay ang nadaraig. Ito yung kamangmangang vincible, no? At ang pangalawa, hindi nadaraig. At ito ay tinatawag sa English na invincible. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Okay, so atin din nabigyan ng pagpapaliwanag ang dalawang uri ng kamangmangan. Una, itong tinatawag na kamangmangang nadaraig.
Ito yung kawalan ng kaalaman sa isang gawain, ngunit may pagkakataon na magkaroon ng tamang kaalaman kung gagawa ng paraan. Okay, so atin din nabanggit ng nakaraang aralino o nakaraang video na isa sa mga halimbawa nito ay yung isang tao na tumawid sa kalsada kahit na alam niyang ipinagbabawal. Diba? So, alam niya na bawal tumawid pero tumawid pa rin siya. Di ba maaari naman siyang magtanong kung pwede bang tatawid sa kalsada? O kaya'y pag-aralan ang mga traffic rules? Diba? So, therefore, ang halimbawa ay kaalamang nagdaraig. Ito ay kayang magbago, kayang bigyan ng panahon na sa susunod, hindi na ito gagawin. Diba? Kaya, mayroon siyang pananagutan. So, sa ginawa ng tao na tumawid siya sa kalsada na kahit alam niya yung pinagbabawal, mayroon siyang pananagutan sa kanyang ginawa dahil maaari naman siyang magkaroon ng kaalaman bago gawin ito. Pero, of course, nababawasan lamang ang kanyang pananagutan dahil sa kaunting kakulangan ng kaalaman na labanan ang kamangmangang ito. Diba? So, maraming paraan upang maunawaan at magkaroon ng kaalaman sa isang bagay. Isa niyan ay ang pag-aaral. Okay, so, hindi exempted ang tao, no, na sabihin niya hindi ko alam. No, kung ito naman ay narinig niya sa television or narinig na niya sa ibang tao na alam niyang bawal, pero, di ba, pero ginawa pa rin niya. So, dahil nga nadaraig ang kamangmangan ito, pwede niya itong baguhin. Okay, so pangalawa, ang kamangmangang di nadaraig. Ito yung kawalan ng kaalaman na mayroon siyang hindi alam na dapat niyang malaman. So, posible rin na wala siyang paraan upang malaman at maunawaan ang mga bagay gamit ang sariling kakayahan o kaya'y kakayahan ng ibang tao. Diba? So, ang mga taong ito o ang taong ito may ginawa na apektado sa kamangmangang ito. Hindi maituring ang kanyang ginawa na makataong kilos, kaya wala siyang pananagutan. Katulad na lang ng gawa ng mentally retarded person. So, diba? So, hindi na ito kayang baguhin. No, siguro kung mag-improve ang kanyang mentality, posible. But, so, hindi siya mananagot, no? Hindi siya maituturing na may pananagutan dahil mentally retarded yung tao. Okay? Ikalawang salik na nakaapekto sa makataong kilos ay itong masidhing damdamin. So, atin din napag-alaman na ito yung salik na tumutukoy sa pag-asam o paghahangad na makaranas ng kaligayahan at pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot ng sakit o hirap. So, nabigyan natin ito ng halimbawa, no? Kagaya ng pag-ibig, pagkamuhi, katuwaan, pighati, pagnanais, pagkasindak, pagkasuklam, pagnanasa, desperasyon, kapangahasan, pangamba, at galit. Ang masidhing damdamin din ay itinuturing na dikta ng bodily appetites at pagpiling sa isang bagay o kilos o damdamin. Ito ay maituturing na paglaban ng masidhing emosyon sa isipan. Okay? So, nilalabanan mo ang iyong emosyon, no? Sa pamamagitan ng pag-iisip kung ano talaga yung dapat gawin. Okay? So, ibig sabihin, mas matimbang ang pangangailangan ng damdamin kaysa sa isip dahil mas nangingibabaw ang dikta ng bodily appetites. Okay? So, ang damdamin ay may malakas na utos na abutin ang kanyang layunin. Ito ay normal, no? Normal sa tao ang damdaming ito. Ngunit, ang tao ay may pananagutan upang pangasiwaan ang kanyang emosyon at damdamin. Dahil kung hindi, ito ang mga siwa sa kanya. Diba? So, kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong masidhing damdamin, siya yung mo-take over sa iyong mga desisyon at sa iyong mga kilos na gagawin. Mapapangasiwaan ito sa pamamagitan ng paghubog ng mga positibong damdamin at mapagkumbaba na pagtanggap sa mga limitasyon sa buhay. Diba? So, kailangan mong hubugin ang mga positibong damdamin. Diba? Kailangan mo mapagkumbaba at tanggapin ang iyong mga limitasyon para hindi mo mapairal ang iyong masidhing damdamin. So, ang masidhing na damdamin ay maaaring nauuna
Diba? Ito ay tinatawag na antecedent. Or it could be nahuhuli. Ito yung tinatawag na consequent. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? No? Itong tinatawag na masidhing damdamin na nauuna or antecedent at masidhing damdamin na nahuhuli or consequent. Ano nga ba ang mga ibig sabihin ng mga ito? So, ang nauna or antecedent ay damdamin na nadarama o napupukaw kahit hindi niloob o sinadya. Ito ay umiiral bago pa man gawin ng isang kilos. Okay, kaya nga tinatawag na masidhing damdamin na nauuna. So, ang kilos sa ilalim ng damdamin ito ay hindi malaya, kaya ito ay kilos ng tao o act of man. Hindi ito nakapag-aalis ng kapanagutan, ngunit nakababawas lamang ito. Why? Bakit nababawasan? Nababawasan ang pagkukusa sapagkat nakabatay ito sa kaalaman at kalayaan. Naapektuhan ng antecedent ang isip, kaya naapektuhan ang paghuhusga at pagpapasya. Okay, bigyan natin ito ng halimbawa. Ang isang babae na napasigaw ng yehey at biglang nayakap ang katabi na lalaki dahil nakapasa siya sa nursing licensure exam. Hindi siya masisisi sa kanyang ginawa, ngunit dapat pa rin siyang humingi ng paumanhin. Masidhing damdamin na nahuhuli o consequent. Ano nga ba ito? Ito yung damdamin na sinadyang mapukaw at inalagaan. Sinadyang mapukaw at inalagaan. Kaya ang kilos ay niloob, may pagpupusa at sinadya. No? So, halimbawa, nagalit ka sa iyong kapatid dahil nga may ginawa siyang hindi mabuti. So, pwede mo namang piliin na huwag magalit. No? Pero, sinadya mo or kusa mong pinukaw yung damdamin na nagalit ka. No? It could be galit ka tapos hindi mo masabi agad, kaya nung may nagawa na naman siyang mali, mas naging masidhi pa ang galit, no? Dahil may inalagaan kang sama ng loob sa iyong damdamin, no? Kaya nga, sana naman, no, bago pa isagawa ang kilos, dapat na magkaroon ng panahon upang labanan ng emosyon na ito. So, before ka mo act, no, before mo gawin ang bagay, dahil nga bunga ng iyong damdamin o masidhing damdamin, magkaroon ka sana ng panahon na labanan ito. Kaya nga ang mga tao ay mapapanagot sa kanyang ginawa, katulad ng pagkasuklam na naging dahilan sa pagpapasakit sa tao. Diba? So, it's not good. It's not good. Okay. Okay, bibigyan naman natin ng kahulugan ang ikatlong salik. Alam natin ang kahulugan nito base sa ating video na nagawa noong nakaraang aralin. Ang takot ay ang paggabagabag ng isip ng tao na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa kanyang buhay o mga mahal sa buhay. Ito rin yung pagpataw ng puwersa gaya ng pananakit o pagpapahirap upang gawin ng isang tao ang kilos na labag sa kanyang kalooban. Diba? So, sa madaling salita, pananakot sa buhay ng tao upang magawa nito ang gustong ipagawa na masama. Hindi pa rin nawawala ang pananagutan ng tao, kundi nababawasan lang. Ang pananahimik ng isang taong nakasaksi sa pagbaril ng kapitbahay. Natakot siyang magsalita, baka madamay pa siya at ang kanyang pamilya. Hindi niya sinabi ang totoong nangyari. Nabawasan ang kanyang kapanagutan sa sitwasyong ito. Bakit? Dahil nga, pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya. So, mas pinili niyang huwag magsalita dahil sa takot, no? So, therefore, mayroon din siyang pananagutan, pero nababawasan ito. Ang ikaapat na salik ay ang karahasan. Atin din itong napaliwanag sa nakaraang aralin, no? So, atin itong bigyan ng kahulugan ngayon para mas maintindihan ninyo. Ito ang pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ng isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Kung nagkaroon ng tao ng sapat na paraan para labanan ang karahasan, ngunit nauwi sa wala,
at mas nasunod ang kalooban ng labas na puwersa, maaaring mawala ang pananagutan ng sa kilos. Diba? So, halimbawa, ang pagkukuha ng isang grade 9 student sa pera ng mga grade 7 students, kahit labag ito sa kanyang kalooban dahil binantaan siya ng isang barumbadong grupo ng senior high school students na aabangan sa gate at pagsusuntukin. So sa sitwasyong ito, hindi siya mapapanagot pero kailangan pa rin niyang mag-isip ng paraan para maiwasan ito. Bakit hindi siya mapapanagot? Dahil nga hinaras siya, no? At tinakot siya or binantaan siya na kung hindi mo ito gagawin, ikaw ay aming pagsusuntukin. So wala siyang choice, no? Wala siyang choice. So pwedeng mawala ang kanyang pananagutan dahil nga hindi naman siya yung utak ng kasamaang ito. Pero dahil nga may pag-iisip na siya, so sa sitwasyong ito ay pwede na itong iwasan. Diba? Pwede niyang hindi gawin. Okay? So ito yung ikaapat na salik na nakaaapekto sa makataong kilos. Ang panghuling salik o ang ikalimang salik ay ang tinatawag na gawi. So, ano nga ba ang gawi? So, ito yung mga gawain na paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng sistema ng buhay natin sa araw-araw. So, tinatawag ito sa English na habits. Di ba? So, gawi or habits. Hindi nawawala ang pananagutan ng tao na gumagawa ng nakasanayang gawain. Ngunit, nababawasan lang dahil bago nakasanayang gawin ng isang bagay, nagsimula ito ilang kilos na may kapanagutan. Okay, so, halimbawa, ang pagsasabi ng mga pangit na salita sa isang matalik na kaibigan dahil daw ekspresyon ito ng kanilang samahan. No? So, mapapanagot pa rin siya. Kaya lang, nababawasan dahil nagsimula ito bilang kusang pagsasalita ng hindi maganda at nakasanayan na. Diba? So, dahil sanay ka sa grupo ninyo na mambuli or magsalita ng a bad word toward your co-group or your friends in the group. So, medyo nababawasan dahil nga nakasanayan but still ikaw ay mananagot pa rin. Okay? So, yun yung ikalimang salik. Pagkatapos mong marinig ang ating mga paliwanag tungkol sa mga salik na nakakaapekto sa ating makataong kilos, masasabi mo ba na responsable ka sa iyong mga ginagawa? Mapanagutan ka ba sa iyong mga pasya sa buhay? Malinaw na ba sa iyo kung kailan ka mawala ng kapanagutan sa isang kilos? Handa ka na bang kumilos ng may kaakibat na responsibilidad? Okay, so ang mga tanong na yun ay ikaw lamang ang makasasagot, no? Dahil ikaw ang may hawak ng iyong buhay, ikaw yung binigyan ng Diyos ng karapatan para panghawakan ito, at of course, dahil hindi nga sa iyo ang buhay mo, dapat kang tumalima sa ano yung kagustuhan ng Diyos para sa iyo. So, ano yung ating kayang gawin? Kundi ang manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon para magabayan tayo at magawa natin ang mga bagay na hindi nakakasakit sa iba. Yung mga bagay na kayang pasayahin ang Diyos na may likha sa atin. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig sa ating aralin sa module na ito. Naway kayo ay may natutunan at magamit niyo ito sa inyong pangaraw-araw na pamumuhay. So maraming salamat at huwag niyo po sanang kalimutan na i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko at para ma-update ka, please subscribe na rin. Okay, thank you. God bless everyone. Until next time. Bye-bye. Ito po ang inyong guro na si Ginang Remilyn Labanan. Ito po ang inyong guro na ito ang inyong lingkod, Teacher Remy, nagsasabing, habang may buhay, may pag-asa. Bye-bye!
buwan lang